Totoong kalagayan ng Pilipinas. Kapag susukatin natin yung kalagayan ng Pilipinas, paano po ba? Yung yaman ng isa't isa, hindi po ba? At collective ng yaman ng buong bayan, buong bansa, yaman ng isa't isa. Pwede rin yung peace and order sa labas. Pwede rin yung ganda ng labas. Pagtingin mo, maganda yung mga public places. At ganoon din po yung personal na level, kapag culturally maayos tayo, morally maayos po tayo. Pero yung mga bagay-bagay po na pwedeng may magawa ang government is yung tatlong bagay. Yung peace and order, beauty ng mga public places, yung ganda sa labas, at yung government mismo, yung paggawa natin ng pera, paano nila tayo matutulungan na gumawa ng pera. Pagdating sa moral side, pagdating sa cultural side, walang masyado magagawa ang gobyerno dyan. Yan ay trabaho ng pamilya, ng eskwela, at ng simbahan. Ngayon po, ang kalagayan ng Pilipinas pagdating sa peace and order at ganda ng ating kapaligiran, ikumpara mo lang naman yan sa Singapore Kung gaano tayo kalayo. Medyo malayo, hindi ba? Alright, madali lang i-establish. Ang kalagayan ng Pilipinas pagdating sa financial, at malayo din. Kung titignan mo, ang GDP ng Pilipinas ay 24 trillion pesos. Kung ikukumpara mo po yan sa ibang mga bansa, malayo po tayo. So, hindi maganda. And ang sources niyan, kapag hahati-hatiin mo, mga around 10% agriculture and fisheries. So, kung titignan mo po sa paligid natin, pag pupunta ka sa probinsya, lalo na sa probinsya namin at sa mga outside Metro Manila, ang makikita mo dyan, akala mo mainly agriculture tayo. Kasi puro pagsasaka at pahingis lang nakita natin sa paligid. Although maraming tao ang nag-undertake ng activity na yon and it requires so much area and so much land and resources para gawin yung mga bagay na yon, yung pera na ibinibigay nila maliit lamang. Kaya around 10% lamang ang naibibigay nila sa ating ekonomiya. Ang pinakamalaki po na nagbibigay na pera sa ating ekonomiya ay yung services industry, yung mga nagtatrabaho po. Around 60%. Yun ang nagpapayaman sa atin. Kaya dito sa Pilipinas, 30% lamang ang galing sa industries. Ibig sabihin, manufacturing, advanced industries. Doon pa lamang makikita mo kung magaling tayo as a nation o hindi. Bakit po? Kapag services una nanggagaling ang pera natin, it doesn't require much skill kasi ang kailangan mo, personal skills lang eh. So magtatrabaho ka para sa isang company or much of that is galing sa BPO. So ibig sabihin, hindi tayo masyadong advanced. Kung gusto mong maging advanced ang isang bansa, kailangan mong palakihin yung industry side. That's advanced technology, advanced manufacturing, advanced everything. Yun talaga ang magbibring ng maraming pera dito sa ating bansa. Pagdating dun sa service sector na 60% na nagko-contribute sa ating GDP, malaking bagay dyan ang nagko-contribute ang employment ng government. Kasi out of the 24 trillion pesos na GDP ng ating bansa, 6 trillion dyan ang government spending. 25% ng ating productivity dito sa Pilipinas ay galing sa gobyerno. Kaya kapag pumunta ka sa probinsya, ang mga nagpapayaman lang dun ay yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga maliliit na negosyo, at saka yung nag-aagrikultura. Much ng yaman natin na galing sa private sector na nakikita ninyo mula sa services, sa industrials, manufacturing, galing yan sa NCR and galing sa mga economic zones. Kaya ang totoong pera na nanggagaling, na napuproduce talaga ng mga Pilipino ay nandito sa Manila at sa mga economic zones. Pagdating sa mga probinsya, mahina talaga tayong gumawa ng pera. Kaya yun po ang kalagayan ng pera natin dito sa Pilipinas. Mahina po.